po na andun yung reporting at sabi nga po kung paano yung gobyerno or yung namamahala dapat transparent sa mga nasasakupan, ganun din po tayo bilang mga lingkod ng Diyos. So ngayon po, patuloy po kami sa Sunday service po dito sa Apod at may mga yung ano nga po yung house to house po ay pagpapatuloy po at yung prayer meeting po kailan nga po yung ano yung prayer meeting po yung nandito po sa Apod ang nagpapatuloy. Hindi po kami nakakapunta po dito kapag prayer meeting kasi may ano din po Miyerkules ng hapon o tanghali mga 12 Apo. So yun po ang ang nandito po sa Apod. Tsaka isa pa po is yung plan po namin sa ministry is ito pong sa likod ng stage po natin kung hindi pa po siya maayos, ang binabalak po namin is yung suiyap. Diyan po sa kabila. Yun po yung pinagpaplanuhan po namin ng budget po namin ngayon. Mamaya po ibibigay ko sa aming treasurer kung ilan na po yung budget po namin. At yun po yung plano namin, yung church building. Opo, church building po. So, yung pastoral. Suiyap. Pastoral. Suiyap. Yun po yung plano po namin dito sa ministry. Since yung sa financial po, nakikita niyo naman po may mga panibago po kaming binili na yung electric fan po, yung ano po kasi yung electric fan na maliit, hindi po siya enough or parang nasa mababa po kasi kaya bumili po kami ng panibagong electric fan para po lahat kumbaga mataas. At next po is yung linoleum sa stage po. Dati po yung linoleum sa stage is kulay orange. Bago na. Medyo po talaga siya. Sabi nga ni sa tarapak-rapak. Butas-butas na or sira na po. Kaya pinalitan po namin yung financial po namin na nagastos just 1K. Binili po namin nasa 7 yards. 7 yards. Opo. 1,000K lahat. Opo. Man po 1,050. In 1,000 na lang po namin kinuha sa church. Yun po. Tapos ito pong yung sa gitara nga po. Pero nauna na po yun, tsaka itong beatbox. Ito po yung na-purchase na po namin. Beatbox. Tsaka yung pang-connect po sa gitara. Bluetooth. So stand pa din po. Yan, tsaka yung mic po, kung inyo pong mapapansin, 4 na din po yung mic. May bagong mic na. Yun po yung yung naanuhan po namin ng budget dito sa church ng Apod. So ngayon po, ibinibigay ko na po sa treasurer yung financial report. Para po maging transparent si po Sister tayo Ricket, siya ang treasurer. Treasurer. Para po transparent po tayo kasi yung plano nga po namin yung building po. Antay-antayin po si Enay kasi kinuha pa yung notebook. Masyadong may awa. Yung mga nabili na tapos sabi namin kay Pastor Larry budget lang kung magkano yung budget diyan sa pastoral para kung kasya yung perang hawak ipapaayos na i-schedule kung kailan gagawin. Yung yung kasyanhan po namin ngayon, nasa 9K po. Balak po namin sa materials lang po siya, Tapos if ever man po magkulang pa, kung hindi pa kaya ngayon sa mga susunod na buwan. Sabi ko po, plano po namin, target po namin bago matapos ang taon. Target po goal namin. Ang tawag doon, goal. Yes po. May goal. Plan and goal. Yeah, yung yung pastoral. Amen. Tapos po if ever man po syempre sa pagkain po kailangan, may pledge din po kami maliban sa offering and tithes. May pledge po kami. Balak po namin na kapag gumawa na po tayo, nagtulong-tulong na po, sa pagkain po pwede na po yung buksan. Okay. Bilangin po kung magkano. Madadagdagan na lang po if ever. Okay. Okay, maganda yung report nung Apod si Pastor Linda. Siya ngayon na naka-assign dito sa Apod. Yung gawain dito, mga kapatiran,
na Sunday service, continuous, tapos may mga home Bible study pa. Oh, kaya kanina, book open yung mga kwan dito, nakadami kami kanina, house to house kami. Oh, at saka prayer meeting every Wednesday. 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 Afternoon. Afternoon. Tapos sa financial nila, sa report, mayroon silang 9K na kasunhan. Tapos sa financial nila, marami na nabili. Yan, marami na nabili. Pag-report kanina nung yung lingkod, marami mga nabili. Ngayon, yung buwan naman ano nga yung buwan? July. June. June ang report. Financial. Financial report po ng month of June is yung tithes 4,990. Magkano po? 4,990. 4,990. Plus yung offering is 450. Offering. So naging Pinagsama. 5,440. Tapos tinanggal yung tithes for tithes. Tithes for tithes muna ang tinanggal. Ito doon sa kabuuan. Opo, sa kabuuan po. Binawas ang 544 kasi 544. 10% Oo. mayroon pong natirang 4,896. Oo. Ang expenses naman po is 1,760. Kaya po mayroon pang cash on hand na, hindi pala. Hindi pa pala. May natirang 3,136. Dito po kinuha yung sa Renolium na 1,000. Oo. So may cash on hand po na 1,100. 2,000. 2,136. Okay po. Yan po ang financial lang apod. Ang nangyayari, kabuuan sa monthly report ng kuan, ang unang-unang tinatanggal ay tithes for tithes. Sama po ba? Opo. Ang tithes for tithes, ito'y pinapadala sa Body Church o kaya pinapadala. Pangalawa, hindi ba ninyo tinatanggalan yan sa pastora o kaya kinukunan 50% kung ilang percent? Hindi, kumukuha. Pang ano lang po, pang gasolina. Okay. Ano po, every week 300 Okay. para sa panggasolina. Okay, dito sa apod, ang manggagawa dito, ang pastoral dito, walang 50%. Ang hiniling nila doon ay panggasolina lang. Bali, papunta dito at saka pag-alis panggasolina ng 300. Kaya maliban doon sa expenses na yon, mayroon pang tinatawag na mga binili. Kung ano yung mga binili sa month na yan, yun ang nakadagdag sa expenses. Ngayon, kapag wala ng expenses, may natitira yun ang kasunhan. Okay. Kaya nabubuan naman kung lahat-lahat na yung cash forwarded at saka kasunhan nagiging ilan nagiging kabuuan. Yung cash forward. Yung last. Lahat na. Yung mga Yung last June. Hindi, January Kasama to January. January to May, may 5,990. Plus June, 2,136. Mayroon tayong cash on hand na 8,136. 26. Tapos may yan. Tapos Nasa may 8,000. sobra pa yung pera namin kaya naging 1,000. Kaya naging 9,000. Opo, may sobra yung Okay. pera namin. Okay, salamat sa Diyos. Yan po mga kapatid, mga manggagawa. Ito ang palakad dito sa apod, malinaw po. Mayroon tinatawag na sa financial, malinis po yan na napupuntahan, mayroon pong nagagawa. Mayroong plano doon sa pera ay papagawa dito sa dagdag sa church o kaya pastoral o kaya may kwento yung simbahan, mapalawak-lawak pa. Kaya maraming salamat sa ating pastora, sa ating manggagawa dito sa apod, Sister Linda, at treasurer naman, si Sister Rikit. Salamat. Ayan si Maisitas, ang katulong dito. Dito sa ang apod, ang prayer meeting tuwing Wednesday, ang nangungunas prayer meeting si si Maisitas. Ayan. Si Maisitas, ang prayer meeting dito tuwing hapon, Merkulis ng alas 12. Ayan, si Maisitas. Si Maisitas, siya ang nangunguna dito kahit sila 2 o 3 ang may nagpipray dito sa church. Kung wala makaatin yung ibang membro, pero yung prayer dito sa church ay nagpapatuloy pa rin.
Okay, salamat sa Lord. Okay. Masitas, tama po ba? Okay, salamat sa Lord. Yan po ang report ng APOD, yung ginagawa tuwing linggo, at saka yung Bible study, prayer meeting, at saka sa financial. Okay? Salamat, Sister Linda. Salamat, Sister Kit. Salamat, may si tayo May pa. ano po, may bago po kaming nakakasama po magsimba po dito na kasama po ni Naisita si Sister Ami. Sister Ana. Okay. Salamat sa Lord. May dagdag na na-invite. Yung sa ano, Okay. sa asawa ng Okay, tupa talaga yung nakinig eh. Opo. Pinangunahan, sumunod. Lagi every Sunday po lagi po siyang nandito Gusto ko kasama na, po. lagi tumanita ako kanina. Sabi niya, anong oras ngayon, Terkan, ang gawain? Sabi ko, ngayong gabi may overnight. Pwede nga akong sumama. Sabi ko, pwede. Tapos, pagdating dyan, umaawit na dito. Sabi ko, nagsisimula natin. Kung hindi ka papasok, titingnan mo lang sila. Nakakahiya naman para sabi ko na bukas na lang anya ako sa service. Service na lang. Bumalik siya, pinipig-flashlightan ko na abot dito. Gabi na pumunta. Okay. Akala mo, nagapuo na kami kanina. Okay. Ayaw niya tumulong. Practice lang naman. Okay, mga kapatid, dito tayo sa report ni Pastor Noemi galing naman sa church sa Malabiga. Tingnan natin kung ano ang kanilang ginagawa tuwing service, presenteng ginagawa at plano sa simbahan, plano sa mga ministry at patungkol naman sa mga financial sa church kung ano naman na gagawa sa mga financial. Okay, Pastor Noemi? Pwede ka na ba sa pag-report? Amen. Salamat sa Panginoon at magandang gabi sa bawat isa na rito, ang mga pamanggagawa at mga lingkod ng Diyos na kasama po natin sa gabing ito. Ako po yung nagpasalamat dahil sabi nga, ang akala ko kanina hindi ko naabutan yung house to house pero nakaabot pa rin. Salamat Panginoon sapagkat sabi nga, nasunod talaga ang kalooban ng Diyos, hindi ang ating mga sariling kalooban. Sa amin po doon sa Malabiga, ang gawain po namin doon, una tuwing linggo, yung Sunday service, ang ginagawa po namin, unang-una, ay yung nagpapalit-palitan ng dalawang Sunday school teacher, yung po talagang active po sila. Kasi sabi nga, kung hindi active, una, lagi silang hindi naalisan ng sabi nga outline. Outline. Oo. Ganda yun. At sabi ko nga, parang maganda talagang mayroong Sunday school kasi para bang sabi nga na itinuturo talaga una sa simula hanggang sa pataas na sabi nga pagtuturo kasi kapag may outline talaga sabi nga siyempre umpisan mo sa baba pataas. At nakita ko po talagang potential po sila kasi nga talagang kahit ano yung isa nga nagsasunday school doon laging may kasamang bata, inaalagaan pero talagang porsigido talagang gampanan ang tungkulin na pinagkatiwasta nila. Amen. Si Princess, dalawa yung inaalagaan na si Baby Linda yun din, dalawa silang Sunday school teacher. Ngayon po sabi ko nga, unang-una yung Sunday School at ang Sunday Service, ginagawa namin alas 9 at natapos kung minsan alas 11, alas 11:30, hindi naman pare-pareha sa oras. Pero kapag kami ay sabi nga, nandoon na sa testimony, doon na po isinisingit na yung children ministry. Oo. Pero separate doon sa church, doon sa labas. Sa awitan, sabay-sabay. Oo. Okay. Pag testimony na, yun na, yung Separate na. Isineseparate Oo. na yung May magtuturo sa mga bata. Okay. Kaya napakaganda kasi naalala ko nga, yung nagtuturo ngayon sa bata, sa mga bata, sa children ministry noon, sila ang tinuturo ang mga bata. Ibig kong sabihin talagang, sabi nga, nag-asinso. Sabi sa kuwan. At isa pa po, maliban doon sa Sunday School na ginagawa children ministry, yung prayer meeting po namin, yung nga parang sa Miyerkules din kaya lang medyo Miyerkules. nabago yung Oras.
oras, Ano yung oras? alas 5 hanggang alas 6. Hapon. Isang oras. Kasi hapon may na. nag-request kasi Mm. siyempre, halimbawa, alas 12, kung minsan, sabi nga, yung iba, lalo yung di na umuwing bahay, yung nasa trabaho, o hindi nakakasama doon sa... Kasi rotation na talaga, ibinalik Rotation. namin sa rotation. Amen. Oo. Ngayon, nagpapasalamat po ako kasi noon, 6 lang yung bahay na rin yung rotation namin, yung mga kapatiran po natin. Dagdagan ng 2. Yun nga, kina Julie doon sa taas, yung manugang ni Sister Marie. Oh, naragdagan na. At doon naman si Guding, Praise God. Kaya naging 8, yung 6. Mm. Ngayon po, nagpapasalamat pa ako kasi nakita ko po yung kahalagahan na hindi lang sa church gawin yung prayer meeting. Kasi po, sa church, kung minsan nga, halimbawa, 2 mananampalataya, kung minsan mag-asawa, yun lang siyang pumupunta doon sa church. Ngayon po, ang kahalagahan ng rotation ng house, doon sa house to house na ginagawang prayer meeting, kasi po, yung mag-asawa talaga nandoon. Mm. Kaya mahalaga po. At nakita naman yung magandang bunga kasi po, yun nga, yung bago doon na kung talagang active na silang pumunta sa church tuwing linggo. Amen. Yun po. At isa pa, sabi nga, bagamat napapasalamat sa Panginoon kasi si Lea May, yung dati kong song leader, nagpa-Maynila na nagtrabaho, mayroon agad kapalit yung nag-graduate from college, si Lea Joy, yun na ang Song leader. Praise the Lord. May kapalit song leader. Isa pa, dati walang nakikitara doon ngayon, si Miriam naman yung naging Praise the Lord. Amen. Very good talaga. May kapalit talaga. Miriam. Kaya napakaganda Ano maganda na pag-istorya sa Malabiga? Kaya Pagtira. sabi, kaya napakaganda talaga Oo. kapag sabi hindi Ang natin galing talaga. hinayaan, hindi Tapos natin promote mo ka hinayaan, nito. hinahayaan. Ako Kahit nagbalik na sa mayroon Abon. talaga, Hindi pa mo. natural talaga sa atin ng mga Kristiyano, kung minsan, lalong-lalo sa mga gawain, meron Problema. talagang hadlang. Meron talagang hadlang. Mm. Pero paano mo nasabing nagtagumpay ka kung hindi ka nakaranas ng mga hadlang? May plano si Lord. Napakaganda. At isa pa po, talagang sabi ko nga, ang sinisikap ko naman ngayon, ito plano pa lang, Plano na sa plano. kasi hindi ako pinalitan presidente doon sa high school. At President isa pa, para bang mag-a-apply ako doon sa principal na magkaroon ng Bible study. Gawain. Kasi maraming Magkaroon ng estudyante, doon. kibibili, nagtatanong kung ano daw ang pagkakaiba ng born again at katoliko. No. Yun po ang para bang binuksan ang kaisipan ko na sikapin ko talaga makapagbukas Bible study doon sa eskwelahan sa Malabay, sa high school. Kaya yun pa po, ano ko po sa inyong prayer request na sana mangyari kung Amen. kayo ba. Amen. Katawang kanis lahat. Plano. Kasi si Lia Joy doon, nagtuturo din doon sa high school. Kasi kinuha muna Ay, nakuha na siya nag-UGT. Hindi pa naman siya yung teacher talaga. Para OG, bang yung kapalit. Voluntary. pagbasa ba sa pagbasa. Kasi yun ang programa ngayon ng Volunteer. DepEd. So sama-sama sa pagbasa ang tinatawag. Kinuha siya. Kasi doon siya talaga nag-graduate. Amen. Kaya isa pa yun na sabi ko Tutor nga, ka to, tutor nga. sana masuportahan at doon din sa plano ko sana mangyari sa kalooban ng Oo. kasi matagal kilala na nila talaga akong pastor doon. Kaya kung minsan kahit napuputuhan, dinadaan sa butuan, ako rin yung pinipili. Kasi siguro sabi nga, alam nila na marami nang nag-presidente doon pero ako lang yung tumagal. Bagamat sabi ko nga sa kanila nung mag-elect naman doon kasi marami kami naglaban-laban. Sabi ko sana palitan na niya ako kasi baka makasuhan akong paulit-ulit na nagiging presidente. Pero ayaw talaga. Ayan. Ikaw na elite. Kaya tinanggap ko ulit. Pero yun may plano na talaga ako. Na bago ako palitan presidente sana makabukas doon na Bible study doon sa School. Malapiga High School. Amen. At naman sa financial naman siguro Financial. sabi ko nga noon, pinareport ko yung treasurer namin doon sa Malabiga. Ang reporting niya, 8,000 plus. Bagamat nabawasan yun kasi ang pinakang programa talaga namin ngayong taong ito, yung instrumento talaga doon sa Instrumento. Bagamat mayroon ng ginagamit pero sabi nga, hindi pa talaga lubusang, sabi nga,
instrumento kasi yun lang, mga maliliit lang na mga speaker, yun nga na dito, galing dito sa Apod, at yung isa pang speaker namin. Yun ang plano namin nung budget doon, bagamat kung minsan mayroong na-extra nababawas, pero gamit naman sa church, yun nga pulpito, siguro nakita ninyo nung ano. At pasalamat din sa Panginoon kasi hindi naman ako nagmamatas, pero mas nauna talagang naka-produce doon, maliban dito sa Apod, doon sa mountain unit, mas nauna talaga yung Malabiga naka-provide ng church. Oo. Hindi naman sa ano nagmamataas ako Oo. kasi sabi nga, ang latang papuri sa Diyos, wag sa tao. Ngayon po, ayun, mayroon ng sabi nga, bagamat rehas-rehas lang na pinto, pero bakal naman, mayroon ng ano doon sa church. At yun nga, yung plano namin na talagang yung budget na yun, sabi nga, talagang purpose namin talaga, instrumento. Sabi ko nga sana makabiling ampli, Oo. yung nga, yung malaking speaker, Oo. yun talagang gusto ko at purpose namin doon. Mm. Tapos, sa financial naman, sabi ko kanina, mula January hanggang June. May May. muna, May. May, yun nga, 8,000. meron kaming 8,000 plus. Okay. At Man of noong June. June, nadagdagan po yun ng 2,700. 2007. Okay. Lampas 9, Kasi babawasan mo muna ng kuha. Expenses. ang Babawasan. expenses Oo. noon kasi sa kuryente, sinasagot ko na talaga yung sa kuryente. Kahit gumamit yan ng ano, dyan sa church. Ano muna, Pastor Tabi? Excuse, ano muna expenses ang una? Ayun, una, tithes muna talaga. Okay, tithes, Doon, tapos, nagka-income ng 2,700 ngayong June. at tanggalan ng Yun na, tithes, tinanggalan ng 270. 270. At ang kasunod doon, di namin binago doon kasi talagang tayo, katulad namin, katulad ko, Oo, talagang nangangailangan din ng pastor allowance. ayan. Kumukuha talaga doon ng 50%. 50% Pero sa ito pastor. po, kapag nakakuha na ako ng 50%, hindi ko talaga pinakikialaman yung Natira. sa church. Kaya Oo, yung, natira. yung naiwan sa church talaga, yung 50% lang, yun ang ginagamit ko. Okay. Yung natira doon sa 50% mo, yun na ang Yun na yun magiging. sa kasunan talaga. Okay. Nakalagay. Kung sabi nga, kung minsan, dahil sa kagitan, yung dalaw pa yung college ko, kung minsan humihiram ako, pero doon May sa babalik. pastor allowance ko, pinapakaltas ko Babawas na. talaga. Okay. Kaya insigida, bayad agad Bayad yung, agad. yung hiram. Kaya hindi mamong problema yung church. Amen. Anong mga panahon gagamitin yung church, sabi nga, mayroon talagang financial. Amen. Yun po kaya salamat po sa Panginoon. At isa pang gawain, yung ang rotation na house to house, maliban sa prayer meeting, yung house to house. Oo. Napakaganda talaga kasi yun ang nangyayari. Nakikita doon sa kanina sa mensahe na ang pastol makikilala kung tupa niya ang pinupunta niya kung nakikinig Nakikinig. ng una, ng pangangaral, pangalawa, Madadala. kung sumusunod. Amen. Ibig, yun talagang katunayan. Mm. Kasi tingnan po natin, yung na house to house, imbit na magpunta sa church, sumama. Mm. Di nakilala, tupa mo Tupa talaga mo. yun. Kasi nakikinig sa akin, aking mga tupa. Amen. Kaya, sana, wag po nating alisin talaga itong gawain natin na ginagawa ngayon, yung house to House to house. house. Amen. Bagamat sabi ko nga, kung minsan, may mga pagkakataon na, kasi yung usapan namin sa isang buwan, 2 beses. Second Saturday, last Saturday. Minsan si Pastor Arvis, kung hindi ako nakapunta nung last Saturday doon sa Buwan. Gusto ko 78. Oh, yeah. Nung una, nakapunta ako, nandun din si Pastor Laren. Pero nagpaalam na ako doon kay Manny. Pakisabi kay Pastor Arvis, hindi ako nakapunta. Kasi hindi maiwasan yung ginawa ko doon. Amen. Kung tigas yun din. Okay lang. Kaya yun po, at sana po patuloy na magsuporta po tayo sa panalangin kasi lahat ng church, lahat mayroong plano. Amen. Kaya lang, kung minsan, kikilalanin natin sa mga plano po natin, kailangan lagi nating ipagsangguni sa Panginoon.
Kasi po, may mga plano tayong hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Kung hindi man mangyari, ibig sabihin nun, hindi yung kalooban ng Diyos. Pero alam naman natin na ang Diyos talaga, alam niya lahat ng plano po natin. Alam niya, una, kung ito ay ikaluluwalhati niya, pangalawa, kung ikabubuti po natin. Pero kung hindi kakasama, sigurado kukontrolin niya ng Diyos. Maliban kung tayo mismo, sabi na, tayo mismo ang magkusa na gawin kahit alam na natin na hindi kalooban ng Diyos. Amen. Kaya, salamat po sa Panginoon at ako po, sabi nga, bagamat may mga panahon din na sabi nga, hindi ko sinasabi talagang nagagampanan ko lahat ng tungkulin ko, pero alam ng Diyos, lahat tayo ay nagsisikap. Amen. Lahat tayo talaga, may mga pagkukulang pa, lalo sa mga tungkulin na ibinigay sa atin, pero ang mahalaga, alam natin kung saan tayo nagkulang, punuan po natin. Yun po ang pinakamahalaga. Kaya salamat po sa Panginoon, at naway patuloy po tayo na pagpalain ng Diyos, lahat ng plano po natin ang sa kalooban ng Diyos mangyari ayon sa, sabi nga, sa ninanais ng bawat isa sa atin, sapagkat iyan po talaga ang pinakamahalaga po bilang tayo po ay mga lingkod ng Panginoon. Amen. Salamat at lahat ng papuri binibigay po sa ating Panginoon. Okay, salamat. Yan po si Pastor Neme sa Malabiga, na kahit ako ay president pastor, hindi ako nakikaalam sa kanilang mga plano sa church at mga gawain at sa pinansyal. May kanya-kanyang palakad. Mayroon mga manggagawa, ang iba hindi kumukuha ng 50%. Yun rin ang kanilang palakad. At mayroon naman manggagawa kumukuha. Lahat po yan tama. Depende po doon sa usapan at pagkakaisa. Ang malaga doon, sa Diyos tayo naglilingkod. Kaya salamat Pastor Nemi, malinaw na ang mga report doon sa ginagawa, sa plano at saka doon sa pinansyal. Salamat Pastor Nemi.